Hello mga kaukain, ngayong araw nga ay pupunta kami ng mainit pero bago ngayon ay nag-deliver na muna kami. May dala nga rin pala kaming pasalubong para dito sa mga bata. Ayan at excited na nga rin talaga silang kumain. Fast forward nga, meron nga nagbenta ng ice drop kaya naman napabili nga kami dahil dala na nga rin talaga ng napakainit na panahon. Mapapabili ka talaga kaya naman pinamigay na nga rin talaga namin dito sa mga bata. Nang malapit na nga magtanghali ay umalis nga kami ni Foodpanda Rider dahil bibili nga kami ng uulamin namin. Medyo malayo-layo nga lang din pala yung baryo mula sa bahay namin. Kaya't malayo rin talaga yung biyahe namin. Pero dati binabaktas nga lang talaga namin to kapag papasok kami ng eskwela. Mga nasa 20 minutes yung lakaran namin bago makarating sa eskwelahan. Iba na rin talaga siguro kapag nagmamatured ka na nga dahil ngayon na-appreciate ko na ang bukid. Dati kasi nung bata pa nga lang ako kahit taga-bukid nga ako hindi ko na-appreciate yung mga bukid-bukid. Siguro dahil minsan na nga lang di talaga akong makauwi dito sa amin. Kaya naman sobrang na-appreciate ko nga yung ganito katahimik na lugar. Anyways, nandito na nga rin pala kami sa Barangay Matinaw at nalalapit na nga rin talaga ang kapiestahan dito. Pagka-uwi nga namin dito sa bahay ay meron ngang dumaan na nagbebenta ng chicharon. Kaya naman napabili na nga rin ako dahil ang mura lang din naman tapos maramihan na. Naisip ko yung iba kakainin nga namin tapos yung iba naman ay ilagay ko nga dito sa tindahan. Nag-edit nga rin pala ako nung time na to habang yung pinsan ko nga sinusuklayan yung aking buhok o diba may pa-parlor pa. Mulan nga ng malakas dito sa amin kaya naman nagiya sila Foodpanda Rider na maligo sa ulan. Tapos ay maligo na nga rin daw sa swimming pool. Dahil marami nga kaming mga batang kasama kaya naisipan na lang namin na magbaktas. Pero sa paglalakad nga namin ay marami nga akong nakitang mga puno ng mga pinuon kaya etot napahinto talaga ako at nanguha. Hindi ko nga lang talaga sure kung hinog nga ba itong nakuha ko. O diba saan naabot ang pagkaulit mo ng pinuon. Ngayon ko nga lang di talaga napansin habang naglalakad-lakad nga kami dito napakarami na palang mga pinuon dito sa gilid ng daanan. Hindi na nga rin talaga masyadong pinapansin ng mga bata dahil sa dami nga. Siguro nga din talaga dahil gipang tubol na ni sila. Mahaba-haba nga rin talaga yung babaktasin namin papunta sa swimming pool. Hindi nga rin sana talaga ako sasama dahil naligo na nga ako kaninang umaga pero dahil gusto nga ni Drake na sumama kaya naman napasama na nga rin ako. Mga anak lang din naman ng mga cousin ko yung mga batang kasama namin ngayon. Sobrang tagal na nga rin talaga nung last time nga na nagbaktas ako dito. Kaya naman sumagi talaga sa akin yung mga karanasan ko noon. Dati yung daanan na to hindi pa nga sementado. Lubak-lubak pa nga yung daanan dito kaya madalas mas madali talagang mahilis yung aming mga tsinelas dati. May pagkakataon nga rin talaga na yung tsinelas namin ay mga buslot-buslot na pero pinipilit pa rin talaga naming pumasok sa eskwela. Kahit araw-araw nga naming nilalakad ito papunta sa eskwelahan, ay hindi nga yun naging hadlang para hindi namin tapusin ang aming pag-aaral. Dati nga rin talaga ay hindi nga rin talaga namin afford ang payong. Kaya sa haba-haba ng lalakarin nga namin ay minsan naaabutan na nga kami kaya kung minsan yung ginagawa naming payong ay dahon nga ng saging tapos kakagatin nga lang talaga namin para maputol. Wala rin kasi talaga akong gunting noon kaya namat ngipin na lang din talaga ang aking ginagawang panlaban. Napakaaga nga rin talaga namin gumigising dati. Syempre dahil mahaba pa nga yung lalakarin namin para hindi kami mali. Since elementary hanggang graduate nga ako ng high school ay panay nga ang paglalakad namin papuntang eskwelahan. Pero in fairness, never talaga akong nalate. At alam nyo ba, meron nga rin talagang isang araw na napakaaga kong ang pumasok sa eskwelahan. Madaling araw pa talaga ay nandun na ako. Yung araw kasi na yun ay linggo ng wika nga at kung sino man ang pinakamaagang pumasok nga sa eskwelahan nung time na yun ay paparangalan nga. Grabe nga yung pagka-competitive ko noon. Sobrang na-shock nga yung guard dahil madaling araw pa lang ay nandun na ako sa eskwelahan, bitbit ko na nga yung mga libro at bag ko. Natatandaan ko pa nga rin talaga yung premyo na natanggap ko nung araw na yun ay cash. O diba, asa pamangka, grabe na ako kalipay atong adlawa. Di naging madali yung mga pinagdaanan namin noon para lang talagang kami makagraduate nga. Sobrang laking pinagkaiba nga lang di talaga ng mga kabataan nga ngayon dahil ngayon ay yung mga bata nga ay hatid sundo na sa eskwelahan. Yung iba may sarili pang ang motor. Kami dati talagang araw-araw lakad lang talaga. Tapos magbibit-bit pa nga ako ng pagkadami-daming libro. Yun nga siguro yung rason kung bakit nga hindi ako tumubo. I mean, hindi ako tumangkad. May pagkakataon nga rin talaga na kung minsan nauutusan nga akong bumili ng bigas. Bilang ako nga rin talaga yung panganay, kaya naman ako talaga yung palaging nauutusan noon. Napakahaba nga ng lakaran namin noon habang bitbit ko nga ang mga libro at bigas sa aking ulo. Sa totoo nga lang talaga, ang dami ko pang mga kwentong gustong ikwento sa inyo, pero baka matagalan na tayo dito. Di rin kasi talaga biro nga yung mga napagdaanan nga namin noon. Pero alam nyo, sobrang thankful ko lang din talaga na ma-experience nga yung mga bagay na yon. Anyways, pabalik na nga rin pala kami sa bahay namin. Kasama nga rin pala namin itong batang to na bagong tuli pa nga. Nang makita kasi niya kami kanina ay biglaan nga siyang sumama sa amin. Natatakot nga ako sa kanya dahil 2 days pa nga lang yung tuloy niya, baka mahubag yung itlog. Kaya naman extra careful talaga siya sa paglalakad niya. Nung time na to lumakas na nga rin talaga ang pag-uulan. Pero dahil giniginaw na nga rin talaga kami kaya naman nagpayong na nga rin kami. Napakasaya nga lang di talaga namin habang naglalakad nga dahil pinagkakatawaan nga ni Foodpanda Rider itong mga bata.
O diba, dahil siya ginawa niya, nabawsan pa siya. Nakita pa tuloy yung lubot ni Panda Rider. Tinuturo pa nga niya yung dahon na to kung sampalok nga ba daw to. Dahil yun yung taga-syudad kay taga-tagaw man. Nasabi ko na nga sa inyo kanina na napakarami ng mga pinuon dito. Ayan nga yung mga bata, sinubukan nga nilang magtingin doon kung meron ngang mga bunga. Sabi nga nila yung mga hilaw pa daw. Anyways, dito nga pala sa area na to, ay dito nga pala kami nakatira dati nung umuwi nga kami galing sa Maynila. Tumira rin kasi kami sa Maynila dati sa Masagana, Pandibulacan, mga 5 years yata. Nagkaroon nga rin talaga ako ng mga friends doon. At syempre, marami nga rin talaga ako mga alaala nung time na nasa Pandibulacan pa nga kami. Kaya kung magkaroon nga ako ng chance na makabalik sa lugar na yun, ay pupuntahan ko talaga at bibisitahin ko talaga. Nagkaroon nga din pala ako ng best friend nung nasa Bulacan pa nga kami. Di na nga rin pala ako nakapagpaalam sa kanya nung time na umuwi na nga kami dito sa probinsya. Nung time na yun na umuwi nga kami dito sa probinsya ay nasa grade 4 pa nga lang pala ako. Pero tapos na yung klase nung umuwi na nga kami. Pagdating nga namin dito sa probinsya ay na-miss ko talaga yung best friend ko. Kaya naman hinanap ko nga siya sa Facebook nung time na nasa high school na ako. Di ko rin kasi talaga nakalimutan yung pangalan niya. Kaya naman nag-search nga ako ng nag-search. Pero hindi ko pa nga sure kung siya na nga ba talaga yun dahil nung time na yun ay hindi pa nga rin pala talaga uso yung Facebook. Minsan lang makapag-internet kapag pupunta nga ng internet time. Kaya nung time na nag-aaral na nga ako sa college at computer nga yung kinuha kong kurso, kapag may time ako ulit noon ay nagsa-search nga ako sa Facebook. Hanggang sa finally na search ko na nga siya at message ko siya kaagad. Grabe, sobrang saya ko nung nag-message back nga siya sa akin. Sobrang taas nga rin talaga ng sinabi niya at sinabi niya na nga sa akin na nagtaka daw siya kung bakit nawala na nga daw kami sa bahay namin. Grabe nga daw yung pag-iyak niya dahil hindi man lang daw ako nagpaalam. Tapos alam niyo ba, nung nabasa ko nga yung message niya, grabe talaga yung pagtulo ng aking luha dahil na-miss ko nga rin talaga yung best friend ko na palaging kasama ko nga nung time na bata pa nga lang di talaga ako. And sobrang thankful ko nga lang di talaga dahil kahit inabot nga kami ng ilang years muna bago makapag-usap ay hindi rin pala niya ako kinalimutan. O diba, murag pang Korean among story no. Napahaba na naman nga yung kwento ko dahil kumain ako ng saging with ginamos. Atay, Hindi na ako si Daddy, hindi ako ni Juan. O, mo sa buwan ng pakuntuan. gunting mali mo, di ba? Pildi ka na ako. Pildi ka ni Johan. Ginati, bato-bato pik natin. Pildi man Daddy ko na ako. Ito, Pato-patopik. bato. Pato-patopik. Pato-patopik. Ah, pildi si Jiyang, pildi. Oh, pildi. Kiss, ah, dili. No, kay white kiss. No, kay white kiss. Ayaw, sana. Kiss na. Ay, nandala ka po. Kumalang kago. Kiss naman, God. Bukod mo kiss. Si ate rakan kiss, si ate. Si ate rakan. Kiss na ni tita sa kiss. Dali, kiss. Dali. Isa nag-away sa imo si tita. Okay. Tita okay? Anong tiyan na nila, be? Ha? Tita lang. Ikaw na, opinan to mama ko. Ikaw na. Amaro to mga kaukay, please like and follow.